Perfect morning! Maulan na buong linggo sa atin, mga kapatid? At bad weather kung tawagin ng iba. Masarap mabaluktot sa ilalim ng kumot, lalo na katabi mo ang mga mahal mo sa buhay, di ba? Pero palagi po natin iisipin na hindi po lahat tayo ay may ganitong pribilehiyo. May mga taong nakakaranas ng hirap gaya po ng mga lubog sa baha. Tuwing maulan ng panahon, kami lamang po dyan sa Bulacan, partikular sa Hagonoy, sa bayan po namin sa Hagonoy, maging kami sa Kalasyaw, Pangasinan, yan po, parehong bayan ko, laging binabaha. Sabi nga po sa Galatia chapter 6 verse 2, magtulungan tayo sa pagpasan ng pasanin ng isa't isa at sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yan po ang isa sa mga gusto natin ibahagi tuwing spiritual episode dito sa Perfect Mornings. Kami po ay napapanood nyo Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ako po si Cheryl Cosim at kasama niyo po kami sa 1PH sa Signal at sa satellite po yan, Channel 1. Tutok din po kayo sa Facebook at YouTube ng 1PH. Napapakinggan nyo rin kami sa 105.9 True FM, maging sa kanilang FB page. At syempre, live din po tayo sa Cheryl Cosim FB page. TV, radio at social media, present kami. Dahil gusto namin maabot lalo na ngayong araw po ng Biyernes. Hope and Healing Day tayo, katuwang po natin ang MX3. At para po mas maging espesyal ang umaga ninyo, syempre hindi po mawawala yung 3 maswerteng viewers natin na makakatanggap ng MX3 gift packs. Kaya wag po kayong aalis dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. Para po magkasali, abangan lang ang aming tanong mamaya sa ating segment na Bible Story. Hindi tayo character ngayon. Story tayo. Bible Story of the Day, mga kapatid. At ngayong araw ng Biyernes, kasama po natin Pastor Mike Yap mula sa Christ's Commission Fellowship. Perfect mornings, Pastor Mike. Medyo maulan talaga. Oo. And, yun, I'm happy to be here para Thank you. Importante po yung ating madidiscuss today. Oo, napakaganda po ng ating discussion today. Kahit na, sabi ko nga, Pastor Mike, ang sarap mamaluktot sa ilalim ng kumot. Alam mo yung gusto mo, kailangan mo nang tumayo, hihirit ka pa ng 2 minutes, 2 minutes. Yung kato 2 minutes, nako, naging 10 minuto na, tapos bigla ka na lang magmamadali. Ay, ayan. O mga kapatid, sana gising na yung ating mga kalamnan. Well, Biyernes na po. Pero pag-usapan po natin itong mga nangyari. Nitong buong linggo. Dito po sa ating paalala ng Diyos, balikan natin ang isang nangyaring muling nagpaalala sa ating lahat ng importansya ng wastong pagtatapon ng basura at pag-aalaga po sa ating kapaligiran. Noong Lunes, matapos ang malakas nga na buhos ng ulan dahil sa habagat, abay tumambad ang sandamakmak na basura sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Ayan, nakikita nyo po, akalain mong natatayuan na ng mga kababayan natin na natagalinis sa sobrang taas at kapal ng basura. Ayon po sa mga residente, ngayon lang daw nila nakitang ganito karami ang basurang naipon sa nasabing water channel. Agad naman nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensya. Gumamit ng mga dump truck at backhoe sa paghakot po ng mga basura at debris habang may mga tao ring mano-mano. Ayan nakikita nyo, mano-manong naglinis sa water channel. Saludo po ako sa inyo. Abay, hindi po alintana yung inyong yung peligro sa inyong kalusugan. Sa pinakahuling ulat po ay umabot na sa 1,921 cubic meters ng waste at debris ang nahakot po sa loob ng 2 araw na clearing operations. Iniulat din na katumbas ito ng humigit kumulang 640 metric tons ng basura at debris na nahakot gamit ang 117 truckloads. Karami, hindi po ba? Hindi pa tapos yan, madadagdagan pa yung bilang na yan. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na itapon ng wasto ang basura at panatilihing malinis ang mga daluyan ng tubig.
Pero dahil sa dami po ng basurang naipon sa water channel, muling nagbigyan ng atensyon ang mga malawak na isyu ng pagbaha at flood control. Lalo na at bilyong-bilyong piso ang inilaan para sa proyektong may kaugnayan sa pag-iwas sa baha. Kaya isa sa mga tanong ng publiko, sa kabila ng malaking pondo para sa flood control, gaano ka-epektibo ba yung mga proyektong ipinatutupad para mapigilan o mabawasan ang pagbaha? Pero sa kabilang banda, may isa ring hamon na hindi natin dapat isantabi, ang ating sariling pananagutan sa wastong pagtatapon at pamamahala ng basura. Dahil kapag bumara ang mga daluyan ng tubig o nabarahan yung mga daluyan ng tubig, naapektuhan ang natural na pagdaloy ng tubig at maaaring lumala ang epekto ng matinding pag-ulan. Kaya sa pagharap sa baha, mahalaga ang maayos na flood control infrastructure, regular na paglilinis ng mga waterways, mahusay na pamamahala ng basura at disiplina sa bawat isa. Sa usapin ng basura at pagbaha, may pananagutan po ang bawat isa sa atin, ang mamamayan at ang mga namumuno. Pero bilang mga Kristiyano, ano nga ba ang itinuturo ng Diyos tungkol sa ating pananagutan sa Kanyang nilikha? Pakinggan natin ang paalala ng Diyos. At ito na nga, Pastor Mike. Siguro kayo, kung nung nakita mo rin Grabe. parang hindi ako makapaniwala Oo. na yung punto ng dami ng basurang yun, mga kapatid, akalain mong natatapakan na nung mga Oo naglilinis. nga grabe. Sabi ko, ba't hindi sila lumulubog? Ganon kakapal yung basura talaga namang tumambad po sa atin, ano? So ito ang gusto nating pag-usapan, yung basura at yung pag-aalaga sa ating kapaligiran. Balik po tayo sa simula, sa Book of Genesis, ano? Pastor Mike, ano ang itinuturo po ng Diyos sa atin tungkol sa kanyang nilikha at yung papel bilang tao? Yun, no. I'm glad na na-bring up mo yun, yung Genesis 1. Kasi doon makikita natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat. No? Lahat ng bagay, lahat ng tao. And yung pinamahagi niya sa mga tao na create niya is to steward, to take care of all creation. So, kumbaga, yun yung panawagan niya sa atin bilang mga tao is to take care and steward of His creation. So, isipin kasi natin na binigay lang ito ni Lord sa atin para alagaan natin. So, that is the role of every human being. Galing po yan kay Adam and Eve and down to the generations, yun po yung calling natin na alagaan ang lahat ng creation. So, mangyayari rin po sa Genesis na linabag nila yung utos ng Panginoon. They did not take care of it. Number one, nag-disobey si Adam and Eve. At a few chapters later, makikita natin yung mundo, napakasama, hindi nila sinusunod ang Panginoon. So, ano nangyari? God sent a flood. Doon yung judgment ni God na everyone was wiped away by the flood. So in a sense, no, ang nangyayari ngayon nakikita natin dito is somewhat, no, ito talaga yung paggigising sa atin ni Lord na we need to also own up to the responsibility na kailangan natin alagaan yung bansa natin, kailangan natin alagaan yung paligiran natin. Everything that we have is not ours, but God's. And yung instruction niya sa atin is take care of it. Ang stewardship yung tawag dyan. Yun nga yung sa Genesis, makikita yung ipinagkatiwala. Yes. Yun yung salita Correct. Ipinagkatiwala po ng Diyos sa tao ang pangangalaga sa gandang nilikha niya. Yes. At siniguro niya yung sa paglikhang yon, parang kumbaga, provided kayo lahat. Yes. Kahit na nangyari yung kay Adam and Eve, pero dun sa kanyang pagkakalikha, 'di ba? Meron doon may sinasabi na talagang planado para sa kagaangan ng buhay natin. Yes. Kaya sana parang yun yung dating sa akin ginawa ko ito para sa inyo dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Gusto ko kayong well taken care of, aalagaan ko kayo, ipagkakatiwala ko sa inyo tong nilikha ko, sana'y alagaan nyo, pahalagahan. Yes. Pero yun ang tanong,
Yun yung yun talaga yung yung paradox doon ay kapag inalagaan mo yung lupa, yung nilikha ng Panginoon, you will have everything provided for you. Masusustentahan ka ng lupa, may ani, everything you need. Yes. Kakainin mo, yun. But then, kung mag-disobey ka sa instruction ni Lord at hindi mo alagaan yung nilikha niya, there's actually cursing. Kasi yun nangyari sa Genesis 3. Nung lumabag sila sa utos ng Panginoon, actually sabi ni Lord na everything that you do will be cursed. Even the ground, even yung lupa is cursed because of sin. So, ibig sabihin, if we actually take care of our environment, there's blessing. Pero kung hindi natin alagaan at hindi natin itupad yung instruction ni Lord na alagaan ang lahat ng ito, ay meron ring effect or meron ring curse na ma-experience natin. And true enough yun. Yun po yung nakikita natin ngayon na, yun nga, sabi ko nga, parang nakalimutan na natin itong mga flood control issues, tapos biglang nung umulan ulit, lumitaw ulit yung mga issues na to. Na pinapaalala sa atin ni Lord, I'm reminding you all na meron rin tayong responsibility dito. Exactly. Exactly. Kung gano, kung ang tamang pagtatapon ng basura, pagpapanatiling malinis ng mga daluyan ng tubig, Yes. pag-iwas sa mga gawaing nakakapinsala sa kapaligiran, ito po'y bahagi ng ating responsibilidad. Yes, yes. Pero sa ganitong mga pagkakataon, Pastor Mike, madalas nagkakaroon ng sisihan, di ba? Pag ganyan, di ba? Ang publiko, ang mga namumuno po, yung mga iba't ibang ahensya, ayan, nandyan na. Yung bilang Kristiyano, paano natin dapat harapin ang sarili nating pananagutan? Kasi hindi lamang naman, given na yan nakita na natin. Ayan. Kaya ayan, may mga nakukulong, may naiimbestigahan ng flood control. Yes. May pananagutan sila, hindi nila ginawa, nilabag nila, inabuso nila. 'Di ba? May mga sa namumuno sa atin, even as an agency, nagpabaya, ayan, may pananagutan. Pero tayong publiko, wag din tayo maghugas kamay. Wag tayong manisi lang na magnisi. Yes, Balikan yes. natin din yung sarili natin, ha? Dahil mayroon din tayong dapat na pananagutan. So, Pastor Mike, bilang Kristiyano, paano natin dapat harapin ang sarili nating pananagutan? Napakagandang topic nito kasi we cannot just resort to blaming. Kasi yun rin yung ginawa nila Adam and Eve nung una Adam blamed Eve, Eve blamed the serpent. And so walang nag-ownership, walang naging accountable. Pero sa atin po, ito yung reminder sa atin na tayo rin po, meron tayong accountability first and foremost sa Panginoon. And secondly, as citizens of the Philippines, meron din tayong accountability sa ating country. So, ang pinakamahalaga dito is we do what is within our control. We do what is within our scope. Kung ano man yung nasa paligiran natin, yun po ang nasa control natin, yun yung responsibilidad natin. So, what does this look like? Kailangan po, ayusin natin. 'Di ba? Maging mas disiplina sa pagre-recycle, sa pagtatapon ng mga basura natin sa tamang lugar. Kasi iisipin natin, kung tinapon ko tong isang bote na to na tapos ko nang gamitin, hindi naman ako maapekto nito. Well, look at what's happening in the rivers and in the water, bodies of water around us, 'di ba? So meron ring effect 'yun. Kumbaga, ang bawat choice natin ay merong consequence. Kung sundin natin na stewards tayo, aalagaan natin to, may blessing. Pero kung hindi natin susundin yun, merong consequence, merong pananagutan, merong mangyayari na yun yung ayaw ni Lord na mangyari. Kasi masakit yung consequence. Tingnan nyo po, pati yung baha ngayon, lahat ng ito na-affect lahat. So, whenever we have that choice, kailangan natin isipin, okay, this is gonna affect me. This is gonna affect everyone. So, at the end of the day, kailangan lahat tayo, bawat isa, bawat Kristiyano, bawat citizen ng Pilipinas, we do our part. May Kung ano yung nasa pananagutan. atin, gawin natin. Tama. Yung pananagutan, may pananagutan. Kadikit siguro niyan, malasakit. Yes, yes. Diba?
yung malasakit mo sa kalikasan, sa kapwa mo, sa susunod na henerasyon, sa bayan natin, yung malasakit eh. 'Di ba? Para mas ma-acknowledge natin na may pananagutan tayo. Pero maliban sa ating publiko, hindi po natin sinasabi wala tayo at may pananagutan tayo. Nandoon din yung pananagutan ng mga namumuno. Yes. Diba? Tama. Lalo na yung nagpapatupad po ng batas, wastong pamamahala ng basura, pagpapatupad ng mga proyektong pangkalikasan at flood control. So ito rin, Pastor Mike, ano naman ang paalala ng Diyos sa mga binigyan ng kapangyarihan at pananagutan sa bayan? Ito po, sa Romans 13, para hindi po magalit yung mga leader sa akin, ito na po yung salita ng Panginoon. Na sa Romans 13, sabi dito, let every person be subject to the governing authority. So, ibig sabihin, magsasubmit po tayo sa leaders na nandoon sa government. So, pag-pray natin sila, i-trust natin na sana ay gumawa sila ng mabuti. Pero, doon sa very exact same verse na yon, sabi dito that verse 4, the leaders are God's servant for our good. The leaders are God's servant for our good. So, ibig sabihin, Good. si God mismo ang nag-install sa mga leaders na to be His servants for our good. Sa good ng lahat. Sa buong ikabubuti. bansa. Sa ikabubuti ng buong bansa. So, yun yung reminder rin ng Bible, ng salita ng Panginoon sa ating mga leaders na hindi kayo nasa pwesto nyo para pagsilbihan ng sarili nyo, kundi pagsilbihan ng Diyos at gumawa ng ikabubuti ng mga tao. So that double siya eh. The people are called to submit to the government, yes, and at the same time, the leaders are called to submit to God. Yun yung design na nakikita natin. Yun yung instruction ni God. So, kailangan po, yun yung masunod natin. Kasi yun yung word ni God. Siya naman ang gumawa ng lahat ng ito, ng structured, lahat. So, sana po, merong araw na makikita natin to sa Pilipinas. Oo. Dapat Kaya yata, we yan ang always maging pray. life verse ng mga public Yes, servant tama. natin. At saka alam mo yung tipong paggising sa umaga, yun na kagad nababasa ninyo. Yes. Yung pang araw-araw. Romans 13:4. Yan. Ayan, Romans 13:4. Isa puso nyo po yan. Isa puso nyo. Sa huli, Pastor Mike, kung may isang mensahe po ang Diyos na dapat nating dalhin mula sa nangyaring ito, na hindi lang basura ang usapin, kundi pananagutan nga, disiplina at pag-aalaga po sa kanyang nilikha. Ano po ang gusto nyong ipaalala sa ating mga manonood? Simple lang, no? Si God, He's a God who blesses. Nasa puso ng Panginoon to bless and to allow us to live a blessed life, a full life, a life of abundance. He wants to give that to us so long as we follow His ways. So, ang ibig sabihin nun, sa bawat isa, as we follow God sa salita niya, He desires to bless us. Kung i-follow natin yung design niya sa family mismo, the parents take care and love their children. The children submit to the parents in honor. Maganda yung kinakalabasan nun. Sa family mismo, Christ is at the center and God will bless that family. Totoo rin yun sa gobyerno at sa mga citizens. As long as the citizens submit and trust the government and pray for the government, and the government also, yung mga leader, ay gagawin yung part nila to rule with God's authority and yung for the good of everyone, God will bless that. Kaya nga sa isang psalm, ito yung favorite ko na i-quote, pag pinagpe-pray ko yung Philippines at yung lahat ng kababayan natin, sabi dito, blessed is the nation who fears and follows God. Blessed is the nation who fears and follows God. So, yun lang yung paalala natin sa bawat isa. Let's do our part. Kung ano yung nasa atin, yung magagawa natin ng tama, na naka-align sa kalooban ng Diyos, let's do it. And in that way, alam niyo po, God will bless. Amen. Yan. Mga kapatid, minsan kapag may ganitong pangyayari, ang una nating tanong, sino ang may kasalanan? Pero baka may mas mahalaga pong tanong, ano ang pananagutan ko?
Sa Biblia po ay ipinapaalala sa atin na ang mundo at lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroon tayong pananagutang pangalagaan. Kaya ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pagpapanatiling malinis ng ating paligid at pag-iwas sa pagbara ng mga daluyan ng tubig ay hindi lang usapin po ng disiplina. Bahagi rin ito ng pagiging mabuting tagapangalaga ng mga ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Pero hindi lang naman ito tungkol sa atin. Ang mga namumuno may pananagutan din na siguraduhin na maayos ang sistema, mapangalagaan ang mga daluyan ng tubig at nagagamit ng wasto ang mga yamang ipinagkatiwala sa kanila. Kaya sa halip na palaging magtanong, sino ang may kasalanan? Maaari rin nating itanong, ano ang magagawa ko? Ano ang dapat kong panagutan? At paano ako makakatulong? Dahil ang pag-aalaga po sa nilikha ng Diyos ay hindi lang malaking gawain. Nagsisimula ito sa maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. At baka yan po ang paalala ng Diyos sa atin. Ang pagiging mabuting tagapangalaga ay hindi lang paniniwala. Nakikita rin ito sa ating mga ginagawa. Diretso na po tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Ang ating Bible story of the day ay ang Parable of the Sower. Isang araw nagtipo ng mga tao sa paligid ni Jesus para makinig sa kanyang mga itinuturo. Marami ang gustong makinig kaya ang ginawa ni Jesus, umupo sa isang bangka habang ang mga tao ay nasa dalampasigan. Ito ang kanyang kwento. Lumabas ang isang magsasaka para magtanim ng binhi. Habang kinakalat niya ang mga binhi, may mga nahuhulog din sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ito. May mga binhi rin na nahulog sa batuhan kung saan kaunti lang ang lupa. Mabilis na tumubo ang mga ito dahil mababaw ang lupa. Pero mabilis na lanta dahil wala itong malalim na ugat. Yung ibang binhi naman nahulog sa tinik-tinik na lupa. Tumubo ang mga halaman pero hindi nakapagbunga. Sinakal at natabunan kasi ito ng mga tinik. Samantalang, ang ibang mga binhi pa sa matabang lupa nahulog. Tumubo ang mga ito ng maayos, lumago at bumunga. Napakaraming bunga. O mga kapatid, bago natin mas himayin ang storyang ito, itong parable na ito, ay sagutin muna ang ating question for today mga kapatid. Sali po kayo ha. Ang aming tanong, ano ang pinakamalaking hamon sa pananampalataya mo sa Diyos ngayon? Ano ang pinakamalaking hamon sa pananampalataya mo sa Diyos ngayon? Gusto po naming marinig at baka rin po kami makatulong. Sa inyong, baka kayo ay medyo nangangapa, diba? Hindi matansya yung level ng pananampalataya. Bakit? Saan nanggagaling yan? I-share nyo po yan sa amin. Mamaya babasahin po namin yan. At i-post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page. At malay nyo, gumaang-gaang yung pakiramdam nyo, diba? At isa po kayo sa mapili nating magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Pastor Mike, pag-usapan natin itong Parable of the Sower. Pagbabasahin mo, ordinaryong storya, syempre, talagang ganon, diba? Literal nating iti-take lang yung story, pero bigyan natin ng mas malalim na discussion at kahulugan itong Parable of the Sower. Yeah. Pag-usapan natin muna yung kinakatawan ng binhi at lupa sa kwentong ito. So sa parable, merong tinuturo si Christ na ginagamit niya yung mga karaniwang bagay, everyday things, and then rinirelate niya to spiritual things. At dito po, yung binhi ay yung salita ng Panginoon. And particularly the gospel, yung good news na Jesus came to die and save sinners. Okay? And yung lupa ay yung mga tao na kinakausap niya. It can represent yung ating puso or yung ating pag-iintindi at pagsasagawa sa salita ng Panginoon. So yung seed or yung binhi, yung salita ni Lord, at yung lupa naman ay yung type of person who receives the word of God.
Tingin niyo po, bakit yung lupa nga ikinumpara ng Diyos? Sabi niyo nga kanina, pwedeng sa puso natin, ng isang mananampalataya. Yon, kasi ang ganda nung story kasi pinapakita niya na there are 4 types. Oo. Okay, 4 types of soil, and marami pong gumagamit dito sa sower, parable of the sower, na makikita rin natin 4 types of people na karaniwang nakakarinig sa salita ng Panginoon, pero iba yung effect. Oo. Merong 4 different effects dito sa iba't ibang mga tao na nakakarinig. Eto mga kapatid, pause. Focus. Isa-isahin natin yung klase ng lupa. At the end of our discussion, kung gusto nyo rin i-share sa amin, anong klaseng lupa ka mayroon? Yon. Anong klaseng puso ka mayroon? Anong klase ka dito sa mga sumusunod na 4 na lupa? Isa-isahin natin, Pastor Mike. Yan. So yung pinakauna is yung binhi sa tabi ng daan. Nakikinig sila sa salita ng Panginoon, pero hindi nila nauunawaan. At kaya madaling mawala sa kanilang puso yung salita. And pag tinignan niyo po ito sa Bible, sa Matthew 13, verse 19, no? Sinasabi dito, the evil one actually comes and snatches away what has been sown in his heart. What that was sown along the path. So ibig sabihin dito, parang come and go lang yung salita ng Panginoon. Di ba? Papasok pasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang isa. tenga. And then, meron pang spiritual na aspect dito. The enemy, the evil one, is the one who takes it away. So, ibig sabihin dito sa first type of soil, parang, yes, nandun lang siya, pero wala talagang impact sa kanya. And worse is, nasa grasp siya or hawak-hawak siya ng evil one. Ako. So, kung tatanungin niyo po ako, wag po yung soil number 1 kasi walang buhay, wala siyang relationship kay Lord, at yun pa nga, he or she is under the influence of the evil one. Yun. So ang second naman, okay, ang binhi sa batuhan. Mga taong masayang Mga tumanggap. mabato. Oo. Okay? So, at first, parang okay, masayang-masaya sila. Receptive sila. Okay, narinig natin yung salita ng Panginoon. Pero, ito yung issue sa kanila. Hindi malalim ang paniniwala. Ibig sabihin, surface level lang or shallow lang ang kanilang faith, no? So, kapag may mga dumating na pagsubok, suko agad sila. So, give up agad sila. So, at first lang sila, okay, sige, ito na Lord, sige na. I surrender na Lord. Pero pagdating ng challenge, ayoko na ulit Lord. So, kumbaga parang sila, forward and then backward. Diba? So, kung tatanungin niyo ako, yung second number soil, yung pangalawang soil, ayaw ko rin yun. Ayaw natin. Hindi po okay yun. Okay? Kasi they easily give up. Shallow faith yung sa kanila. Ngayon, ito naman. Yung binhi sa tinik-tinik na lupa. Okay? So, nakikinig rin sila sa salita ng Panginoon, pero hinahayaan nilang manaig sa kanilang puso ang mga alalahanin nila. The worries of life. Ito po yung nag-choke sa kanilang faith. Dito po sa Bible, sa Matthew 13:22, what was sown among the thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. So, they receive the word of God, pero marami silang worries, marami silang troubles, marami silang iba pang agenda or priorities na hindi na nila nagagampanan yung kanilang pananampalataya. Hindi ito namumunga. At, ayun, hanggang doon lang sila. So, kung tatanungin niyo ulit ako, ayaw natin. soil number 3, tinik-tinik. wag po. Oo. Diba? So, ito yung mga, na-allow nila yung worries of life na matangay sila away from the Lord. No? But then, ito yung matabang lupa, the fourth soil. Nakikinig sila, nauunawaan nila ang salita ng Panginoon, at isinasabuhay nila sa kanilang buhay yung mga salita ng Panginoon. And they bear fruit. Dito sa Bible, sa parable, they bear 100-fold and another 60 and another 30. So maraming bunga.
maraming result, no? So kung tatanungin niyo po ako, Dito soil tayo. number 4 tayo. Dito tayo. Okay, soil number 4 tayo. Pero alam po natin na hindi rin madali na magpataba ng lupa. Hindi rin madali na maging binhi number 4 tayo. Ha? Ay, mula po doon sa pagiging binhi sa daan, paano mapupunta. Ito, pero may mga kasi Pastor Mike baka napahinto na yung mga nakikinig sa atin at nanonood. Parang si binhi number 1 or parang si binhi number 2 ako or si binhi number 3. Parang ang layo ko sa binhi number 4 o dun sa matabang lupa. Correct. Mula po dito sa pagiging binhi nga sa daan, mabato, matinik. Paano? I mean, wala namang madaling daan mga kapatid talaga . Pero pag itong, sabi nga nila, makipot talaga, napakakipot ng daan para masundan mo yung tamang landas kay Lord. Pero at the end of the day, at the end of the tunnel, worth it. So, paano po tayo mapupunta ang puso natin sa matabang lupa? Yes, actually, yun yung point ni Jesus. Kaya niya i-share itong story na to. It's to provoke para magising yung mga nakikinig sa kanya na, ay shucks, baka ako nga yun, soil number 1, 2, 3. Paano ako magiging soil number 4? So yun talaga yung pakay ni Jesus sa pag-share ng story na yun. In fact, dun sa story na yun, nung shinare niya yun, yung disciples mismo, na-disturb sila. So sabi nila, ano ba yung explanation nito? Rabbi, paano ba namin to maisa sa buhay magagawa? And because of that, si Jesus actually says, the kingdom of God is for those who have ears and let them hear. So, ibig sabihin, kung ikaw ay willing na makinig at to humble yourself before Christ and say, Lord, soil number 1, 2, 3 ako, pero gusto ko maging soil number 4. Yun yung intended purpose ng parable na yun. So, sa mga hearers, listeners natin ngayon, baka po, narinig nyo yan, tapos naisip nyo, shucks, ako yun. Pero tingnan nyo po, ito yung grace ni Christ sa atin. Na He takes us where we are to where He wants us to be. Hindi niya lang tayo iniiwan na, soil number 1 ka, dyan ka na lang. O soil number 2 or 3 ka, dyan ka na lang, yan ka na . Pero hindi, He desires for us to be brought to soil number 4, which is the rich soil. Yes. Because yung soil number 4 people, yun yung may relationship kay Lord. Sila yung deep yung pananampalataya at no matter what worries or challenges they have, kung ano man pagsubok, ay nakakapit pa rin sila kay Lord. So yun yung intended purpose ng parable na to. Na mapalapit tayo kay Lord para maging soil number 4 tayo. Diba? So, I believe na Jesus purposefully said that para, number 1, gumising yung mga disciples niya, sabihin nila, oh shucks, ako rin, meron na rin akong issue sa puso ko. At sa lahat ng listeners niya ngayon, na meron ako, Lord, may struggle ko yan, Lord. Pero tulungan niyo po ako na lumapit sa inyo. Mga kapatid, nasaan kayo? Nasaan kayong numero dyan? Pang-una ba? Pangalawa? Pangatlo? At nasaan na kayo papunta sa matabang lupa? Yung mga kapatid natin na gusto, na nandito, ito, yung reflection nila, oo nga no, di ba? Mapapatanong tayo mga kapatid i-check nyo yung mga puso nyo nasaan ba kayo ngayon? Paano ba? Ano yung magandang panimula? Kung gusto na nilang magsimula, dahan-dahan, ano yung mga pwedeng gawin, Pastor Mike? Alam mo, napakasimple lang ng gusto ni Lord. God wants our hearts. And nagsa-start po yon sa isang humble heart, sa isang heart na gustong mag-repent, gustong magbago, magsisi, at gustong makilala at makasama ang Panginoon. So it starts with just a prayer. Na, Lord, I surrender my life. Kung ano man po yung gusto nyong gawin sa buhay ko, Lord, then let that be done. And ito po mismo, yung sower kasi, dito sa story na to, minsan hindi natin siya nakakilala. Kasi yung seed at yung soil. Pero Doon yung tayo sower, nakafocus. Oo. yung sower ay si Jesus. Siya yung nagtatanim, siya yung nagsasalita.
siya yung nagbibigay ng buhay. So we must come to the sower who is Christ. Tayo mismo, Lord, I come before you. And ako, makasalanan tao ako, pero kayo po ang tagapagligtas. So I surrender my life to you, to the sower. And doon po magsisimula ang panibagong buhay. Yung sinasabi ni Jesus na the full and abundant life. And not only that, napakabuti ng Panginoon, hindi niya lang gusto tayong magkaroon ng full and abundant life here ngayon, pero gusto niya rin habang buhay. Eternal life, 'di ba? Buhay na walang hanggan na nasa kasama natin siya. So ang pinaka-story nito is go to the sower Yes, and let yes. him plant that Amen. seed in your heart so that you may bear fruit na maisabuhay mo talaga yung salita ng Panginoon through the grace of God. Yan. Amen. Mga kapatid, ang ganda po ng kwento natin ngayon kasi parang tinatanong din tayo ni Jesus, kumusta ang puso mo? Kasi lahat tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. May naririnig tayo sa simbahan, sa pananalangin, sa isang kaibigan o kahit sa isang simpleng mensahe na biglang ouch, diba? Talagang sapol na sapol. Tumama po sa atin. Pero hindi po lahat ng naririnig natin nagiging bahagi ng buhay natin. Minsan naririnig natin pero nalimutan na. Minsan, tumatanggap tayo at masaya tayo, pero pagdating ng problema, parang nawala rin. At minsan naman, alam natin kung ano nga ang sinasabi ng Diyos, pero sobrang dami ng alalahanin natin, kaya hindi natin ito maisabuhay. Pero may isang binhi na napunta sa matabang lupa. Tumubo, lumago, at bumunga. At siguro, yan po ang paalala sa atin ngayon. Hindi lang mahalaga kung nakikinig tayo sa Diyos. Mahalaga kung may nagbabago sa ating buhay dahil sa Kanyang salita. Kung tinuruan tayong magpatawad, sinusubukan ba nating magpatawad? Kung tinuruan tayong magtiwala, nagtitiwala ba tayo kahit hindi pa natin nakikita ang sagot? Kung tinuruan tayong maging mabuti, nakikita ba ito sa pakikitungo natin sa ibang tao? Dahil ang binhi, kapag nakatanim, binhi pa rin yan. Kung nakatanim lang, binhi pa rin yan. Pero kapag nag-ugat at lumago, may bunga. Ganon din siguro po ang pananampalataya. Hindi lang ito sa sinasabi natin na naniniwala tayo, 'di ba? Makikita ito sa kung paano tayo mamuhay. Kaya bago tayo matapos, tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kung titignan ng Diyos ang puso ko, kung titingnan ng Diyos ang puso ko ngayon, yes, ang puso natin ngayon, anong uri ng lupa ang makikita kaya niya? And then mag-pause po tayo. Kung titingnan ng Diyos ang mga puso natin ngayon, anong uri ng lupa ang makikita niya? At kung sa pakiramdam natin, hindi pa ito yung matabang lupa, okay lang. Dahil baka ang paalala po ng Diyos ngayon ay hindi para hatulan tayo. Baka inaanyayahan niya tayong ayusin ang puso natin para muling magbunga.